Anong ginagawa mo dito? I know na madami kaming kasalanan sa'yo, Trix. Lalo na ako. I won't say sorry for that. Pero sana, wag naman ito ang maging dahilan para masira na naman ang pagkakaibigan ninyo ni Tanj. Hindi akong sumisira sa pagsasama namin, Sarah. It's just you and her. Nananahimik lang naman ako but you ruined our life, our friendship. Ano ba talagang gusto mong patunayan? Ano ba talagang gusto mong makuha? You owned Sally. You owned Tanj. So ano pa? Sino pa? Ikaw, you like me, right? Natigilan ito sa tinura ni Sarah na para bang biglang umurong ang kanyang dila, lalo na nang lapitan siya nito at hawakan sa kamay. Anong pinagsasabi mo? Come on, Trix. You know what I mean? Napaatras ito at napasandal sa dingding habang unti-unting lumalapat ang mukha ni Sarah sa kanya. Tila biglang napako ito sa kanyang kinatatayuan habang unti-unting bumababa ang labi nito upang halikan siya. She closed her eyes na napahawak pa sa mga bisig nito. Hindi maintindihan ni Trixie ang kanyang nararamdaman sa mga oras na iyon. Pakiramdam niya may kung anong enerhiya ang humihigop sa kanyang gawin ng isang bagay na lubag sa kanyang kalooban. Hanggang sa natagpuan niya na lamang ang kanyang sariling naghihintay sa mga susunod na pangyayari. Konting-konti na lang ay maglalapat na ang kanilang mga labi bago ito muling nagsalita. See, tama si Tanj. You still have feelings on me. Napamulat siya ng kanyang mga mata at nagsimulang umakyat ang lahat ng dugo niya sa katawan at totoong napahiya siya dahil rito. Gagi ka. How dare you? Turuan nito sabay tulak kay Sarah. Pasensya na kung kailangan kong gawin yun. Alam ko kasing ma-pride ka at wala kang aaminin. You're right. I still have feelings on you. Ano, masaya ka na? Hindi ako masayang madami ako nasasaktan na feelings dahil sa feelings ko kay Tanj. Ang akin lang gusto kong malaman ng totoo. Dahil dyan sa sinabi mo, hindi na lang ito tungkol sa feelings ko kay Tanj o sa feelings ko, kundi pati dyan sa feelings mo sa akin. Nahihirapan ako lalo dahil doon at alam kong ganun ka din. Huwag mo nang isipin ang nararamdaman ko. Ang dami na nila at ayaw ko nang dumagdag pa. And one thing I wanna make sure to you. Hindi yun enough para hindi ko isipin ang kapakanan ng kaibigan ko. Mas matimbang pa rin ang pagmamahal ko kay Tanj kaysa pagmamahal ko sa'yo.
Yes, I know. Salamat kung ganun. Pero pakiusap, hayaan mo na muna kaming ayusin ang mga nasira sa amin. Lalo na ang pagkakaibigan ninyong dalawa. Nag-aalala siya na baka iwasan mo na naman siya tapos hindi ka na naman magpapakita. Natatakot siyang baka maulit ang mga nangyari noon. At ayaw naman nating mangyari yun, di ba? Okay, you win. Kung yun ang gusto niyong dalawa, sino ba naman ako para tumutol? Gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Sarah bago nito niyakap si Trixie. Salamat for loving Tansh and for loving me. Ayun lang at nagpaalam na ito sabay halik sa kanyang pisngi. Tunay ngang hindi niya kontrolado ang kagustuhan ng kaibigan niya at wala siyang karapatang hadlangan ang kaligayahan ng mga ito. Mabuti pa ituon niya na lang ang kanyang atensyon sa kanyang nobyong si Mike kahit na nahihirapan na siyang pakisamahan ito. Simula kasi nang matutunan ng kanyang puso ang magmahal ng kapwa niya babae, ay parang may pagdududo na siya sa kanyang puso. Dati-rati naman kasi ay kontento na siya sa mga kayang ibigay ng isang lalaki. Pero ngayon, para bang may kung ano siyang hinahanap na hindi niya mawari kung ano. Na habang ginagawa nila ni Mike ang bagay na yon, ay para bang napapangiwi siya sa hindi mawaring dahilan. May problema ba? Wala ako sa mood. I'm sorry. Sige, next time na lang. Anang binata habang unti-unting kinakabit ang botones ng suot nitong uniform. May secret mission pala kami at medyo matatagalan akong makadalaw dito ha. For your security. Naiintindihan mo naman yun, di ba? Oo naman. Basta mag-iingat ka lagi. Walang duda na mahal naman ni Trixie si Mike. Yun nga lang, bakit hindi sapat ang pagmamahal na iyon para patayin ang pagmamahal niya para kay Sarah? Love, ano ba? Nakikiliti ako. Tura ni Tansh habang pilit umiiwas sa mga pinaggagawa ng nobyang si Sarah. Halos mapuno na nga ng tawanan at hagikik ang ina pinag-check-inan nila. Nilubos-lubos na nilang 2 oras at panahong magkasama lalo na't malapit na raw ang pagbabalik ni Sally. Paano yan? Malapit na siyang bumalik. Paano na tayo magkikita niyan? Don't worry, love. Gagawa pa rin naman ako ng paraan. Tsaka pansamantala lang naman tayong ganito dahil next year, sisiguraduhin kong sayong-sayo na ako. Turuan nitong punong-puno ng pag-asa ang mga mata. Bakit pa kasi next year pa? Kung pwede namang next month, next week, o di kaya sa susunod na araw. Hay, kung sana, ganoon na lang kadali ang lahat. Kaya naman, pilit niya itong iniintindi at magtiwala sa kung anumang pinaplano nito.
At dahil sa panggigigil ni Tansh ay... Ang hindi alam ni Sarah ay nag-iwan pala ito ng marka sa kanyang leeg, na ngayon niya lang nalaman nang siya ay makapagbihis. Love, anong ginawa mo? Bakit? Love naman eh. Bakit? Takot kang makita ni Sally? Ayaw mo nun? Mapapaaga ang hiwalayan ninyo? Aniyang natatawa sa ginawa habang yakap-yakap siya sa likuran. Ay, pasaway ka talaga, Miss Lubete. Hey! Tura naman ni Sarah sobra ang panggigigil. Agad naman lumayo si Tansh sa kanya sapagkat baka maabot siya ng mga ngipin nitong nangangagat. Masaya na may halong lungkot ang paghihiwalay ni Tansh at Sarah sa araw na iyon. Hindi kasi nila lubos masabi kung kailan ulit sila magkikita. Tanging mga binitawang mga pangako at masasarap na salita lamang ang bitbit ng isa't isa bago sila tuluyang nagpaalam. Habang si Sarah naman ay patuloy na pinoproblema ang kiss mark sa kanyang leeg. Siguradong sampal ang aabutin niya kapag nakita ito ni Sally. Kaya naman bago umuwi sa kanyang kondo ay minabuti na muna niyang dumaan sa convenience store upang bumili ng concealer. Bukas na ang dating nito kaya kailangan niya na munang maglinis ng kondo. Ilang araw niya na kasi itong napapabayaan dahil nakafocus ng lahat ng oras niya kay Tansh. Namili na rin siya ng mga lulutuing gusto nito. Kahit papano ay maalaga din naman si Sarah sa kanyang nobya. Ayaw niya itong nagugutom o nagiging iritable pagdating sa kanilang bahay. Kaya hanggat maaari ay ginagawa niya talaga ang mga gusto nito. Lalo na ngayong nakatakda itong masaktan. Gusto niyang bumawi habang hindi pa dumadating ang araw na iyon. Pagdating niya roon ay nagulat siyang malinis na ang paligid. Meron din siyang naamoy na sadyang nakapagpakalam ng kanyang sikmura. Babe, akala ko ba bukas ka pa? Napagay ka yata. Of course. Surprise! Uso pa ba yun? Ikaw talaga. Kamusta ang bakasyon? Okay naman. Masaya. Kasi nakasama at nakausap ulit ang lolo. Ikaw, kamusta ka dito? Mukhang busy-busy ah. Ang kalat eh. Sorry babe. Ngayon pa sana talaga ako maglilinis eh. Ito, may pinamili nga akong gusto mo. Bukas ako ang magluluto.
Aniya sabay lapag ng kanyang mga pinamili. Wow, ang sweet naman ng babe ko. Parang may kasalanan na. Tara nito habang hinahalo ang niluluto. Tikman mo nga to. Anitong muling tinapunan siya ng tingin. Lumapit siya rito at isinubo ang kutsarang hawak nito. Parang may kulang, babe. Ha? Ano yun? Aniyang tinikman din ang niluluto. Teka, mukhang tama naman ang timpla ah. Joke lang. Siyempre, masarap ikaw pa. Ikaw talaga. Namiss mo na naman akong asarin. Well, I miss you too, babe. Tura nitong napayakap sa kanya. I miss you, babe. Mabuti na lang at mahaba ang kanyang buhok, kaya naman matagumpay niyang naitatago ang markang ginawa ni Tanch. Kain na tayo? Naririnig ko ng dagundong ng tummy mo eh. Pagkatapos naming kumain ay nagpasya na akong mag-shower. Sobrang sarap ng pakiramdam. Ang bawat patak ng tubig sa aking balat. Naalala ko lahat ng mga pangyayaring kasama ko si Tanch. Sobra ko na siyang namimiss. Sobra ko nang hinahanap-hanap ang mga yakap at halik niya. Nasa ganoon akong pag-iisip nang bigla na lang may yumakap sa akin. Nagulat pa ako nang bigla na lang nito hawiin ang buhok ko, kaya naman daig ko pa ang napaso sa ginawa niya. Ano ko ba? Nakakagulat ka naman eh. Easy. Para ka namang namaligno kung mag-react eh. Ang arte. Ikaw naman kasi. Ayaw mo na ba ako makasabay mag-shower, babe? Bakit ko naman ayaw? Alam ko kung ano ang ibig sabihin ng mga mapanukso niyang tingin. Kaya nagdahilan na lang akong masakit ang tiyan upang tuparin ang pangako namin ni Tanch sa isa't isa. At sana, ganun rin siya sa akin. Na sana iniisip niya rin ako kapag kasama niya si Josh. Oh, uminom ka muna ng gamot. Salamat, babe. Sige na, magpahinga ka na. Salamat ha. Mag-ingat ka. Salamat din, Han. And sabihan mo lang ako kapag ready ka na makausap si Mom. She really wants to see you. Okay. Han, nag-aalala ka ba na hindi ka magustuhan ng Mom? Normal lang naman sigurong maramdaman ko yan, di ba? You are my boss, at ako? Sino lang ba ako? Ikaw, ang mahal ko. Josh, hindi lang naman ito tungkol sa pagmamahal mo o sa nararamdaman ko. Alam mo naman, single mother ako, di ba? Alam niya. Sinabi ko sa kanya. And there is nothing wrong with that, Tanch. Mabait si Mom, promise. Just believe on me. And trust me. Napabuntong hininga na lamang si Tanch sa tinura nito.
Pero hindi ito sapat upang ikampante niya ang kanyang sarili. Dahil totoong kinakabahan siyang makilala at makaharap ang mga magulang nito. Okay, payag na ako. Talaga? Thank you, Han. Thank you. Nitong napayakap pa sa kanyang nobya bago ginawaran ito ng halik sa noo. Pagkatapos ay nagpaalam na itong umuwi. Matutulog na sana siya sa mga sandaling biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Hello, love? I'm glad at napatawag ka. I want to hear your voice. Hindi kasi ako makatulog. Miss mo lang ako eh. Lagi naman, love. Nasaan pala si Sally? Tulog na siya. Dito ako sa banyo. Kaya naman pala nag-e-echo. Love, alam mo, nakakainis ka talaga. Napangiti si Tansh dahil alam niyang kalbaryo para kay Sarah. Ang itago kay Sally ang markang kagagawan niya. Yan, masusunod na araw, mawawala din yan, love. Pasaway ka talaga. Gaganti ako, manda ka talaga sa akin. Tinakoto pa talaga ako. Yan mo, next time dadagdagan ko pa yan. Ewan ko sa'yo, kagatin kita dyan eh. Di kagatin mo. Ang madalas na ginagawa ng magka-LDR ay siyang pumupuno sa mga uhaw nilang damdamin. Kahit papano ay nababawasan ang pagkamis nila sa isa't isa kapag nag-uusap sila sa phone. Ganito ang madalas nilang gawain gabi-gabi. Kaya naman sa tuwing mahimbing na ang tulog ni Sally, ay sa banyo na agad ang tuloy ni Sarah. Ngunit mukha yatang minala siya ng gabing iyon dahil sa sunod-sunod na katok ang pumukaw sa kanyang ulirat habang kausap si Tansh sa kabilang linya. Sino kausap mo? Gabing-gabi na ah. Nito nang mapagbuksan niya ng pinto. Wala. Babe. Anong wala? Patingin nga ng phone mo. Babe, wala nga. Ano ka ba? Patingin nga ng phone mo. Upang umiwas sa mas malaking gulo, ay binigay nga niya ito. Diba wala naman? Sino yung kausap mo? Nanonood lang ako ng video, babe. Huwag kang praning. Nanonood ng video habang Ganon? Why not? Wala kang babae? Wala. Ano ka ba? Si Tansh, nag-uusap pa ba kayo? Matagal na kaming hindi nakikita ni Tansh. Hindi mo ako niloloko. Babe, please. Stop being paranoid. Hindi ba sapat na lagi mo akong kasama? Mabuti na lang at mabilis niya itong napakalma. Hindi pa oras upang malaman ito ang totoo tungkol sa kanilang dalawa ni Tansh. Kailangan niya munang gawin ang kanyang binabalak bago niya ito tuluyang hiwalayan. Hindi ko alam kung ano magagawa ko sa babae mo kapag ginawa mo sa akin yung Sarah. Babe, pwede ba?
Huwag ka nga mag-isip ng ganyan. Basta, sinasabihan lang kita. Kaya kung balak mong maghanap ng iba, huwag mo nang ituloy. Dahil baka hindi ako makapagpigil, mapatay ko pa. Napabuntong hininga si Sarah dahil sa banta nito. Hindi niya masasabing magagawa nga nito ni Sally. Ngunit kung gayon pa man ay mainam ngang mas protektahan niya si Tansh at kailangan nilang magdoble ingat habang hindi pa napapanahon ang kanilang pagsasama ng tuluyan.